ang kaligtasan natin mula sa krus. Amen. Patungo sa iglesia. Amen. At kaya ka tayo naligtas para dalhin tayo sa iglesia. Ang iglesia ni Kristo ay Baptist. Amen. Kaya pag tinanong kayo, ano ang iglesia ni Kristo? Baptist. Amen. Hindi lang basta iglesia ni Kristo. Mayroon talagang pangalan na iglesia ni Kristo. Baptist kasi si Kristo ay Baptist. Kaya salamat sa awitin. Amen. From the cross to the church and to the world. Amen. Kaya malaki ang gawain natin. Naligtas tayo. Ang kaligtasan natin ay galing sa cross. Without shedding the blood, there is no remission of sin. Amen. At tayo naligtas. At ang sabi ng Acts 2:41, they gladly receive His word, were baptized. At tayo ay inilagay sa iglesia. Para ano? Doon po, yan ang simbahan. To fulfill the Great Commission. At patungo tayo doon sa sanlibutan. Amen. To the world. Amen. Mula sa cross, no? Patungo sa sanlibutan. Akayin natin ang sanlibutan sa Panginoon. Amen. Yan ang trabaho ng simbahan. Amen. Na siya kaililigtas ng mga kaluluwa na hindi pa nakilala sa Panginoon. Amen. Kaya ang simbahan, no, na hindi pag-aakay ng kaluluwa ang kanilang ginagawa, ay yan po, no, may problema ang simbahan. Amen. If it is not a dying church, and that is already dead church. Amen. Kasi ang simbahan ay buhay. Amen. Is a living organism. Pag sinabing living, buhay. Amen. Buhay ang ating simbahan. Mayroong ginagawa. Amen. Nagpapunction ang bawat isa. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. And praise God. And tonight, mayroon tayong candidate for baptism. No? Kapatid po ni Ma'am Jamesy, no? Sister Banji, no? Banji Rojas. Amen. Siya ay susunod sa tubig ng bautismo. Amen. Praise God. Salamat po sa ating mga prayers. Amen. And salamat. At patuloy natin pag-pray na lamang ang ating this coming organization. Amen. Marami na po ang nag-confirm mga pastor na darating. And please continue to pray for our speakers. Ano. Amen. At meron din tayo na-invite na iba. Salamat sa Diyos. Amen. It's good the house of God, the house of prayer. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Kung mayroon mang pinakamalagang meeting ngayong gabi, this is the most important meeting today, this week. Amen. This is a prayer meeting. Kung mayroon mang meeting kayo, appointment, ito na ang pinakamahalagang meeting natin sa linggong ito. Bakit? We are not meeting or appointment to any businessman. We are meeting our appointment is to God, the Savior. Amen. Na mayroon tayong meeting sa Panginoon. We meet our Savior. We talk to Him tonight. Amen. Nadulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin. Amen. And we believe the power of prayer. Amen. No. We believe the power of prayer. Na kung manalangin ang bawat isa, ay mayroong kapangyarihan ng Diyos. Amen. Nagagawa sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. And please continue to pray, you know, na medyo okay na pag-pray po natin ang ating nakausap na catering service. Nakapag-raise po tayo ng kalahati. Napagbigay na po tayo. And yung kalahati na lang ang ipag-pray pa natin. Amen. No? Kaya salamat sa Panginoon. Alright, salamat sa Diyos. Amen. Idaan lang natin lahat sa panalangin. No? Ang Diyos ang kumikilos at magpo-provide na ating pangailangan. Alright, salamat sa Diyos. And ang ating pag-aralan ngayon ay i-review natin ang ating
covenant, no? Pag sinabing covenant, tayo po ay nakipagtipan, nakipagkasundo sa Panginoon. Amen. Yan na po ang ating church covenant, ano? Ay, hindi po na. Diyan na makikita nyo naman yan, ang church covenant, no? Yan po, no? I hope na mayroon ang kopya ang bawat isa at pag-aralan po natin, ano? Yung covenant ay yan po ay this an agreement or promise or vow unto to the Lord in the presence of God, in the presence of the angel of heaven. Yan po ang gagawin natin, ano? Saksi po ang langit, saksi po ang mga anghel, at sa presensya ng Panginoon, doon tayo kasundo sa ating Diyos. Amen. Okay, bago natin i-review ang ating covenant, no? Kasi dapat maunawaan natin ang ating pipirmahan, kasi hindi natin babasahin na yan sa Thursday, no? Kaya see to it na yung ating pinipirmahan. Once na ikaw ay nagpipirma, ibig sabihin nagkasundo na kayo. Amen. Basahin muna natin ang Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Covenant is a vow. Amen. Vow unto the Lord, promise unto the Lord. It is an agreement unto the Lord. No, hindi pwedeng bawiin natin yan. Amen. Oo. Kaya nga, bago tayong pumirma, ay see to it, naging maliwanag sa atin. Oo. Kasi pananagutan natin sa Diyos yung ating pagpipirma dyan. Oo. Basahin natin sa verse 5, sa 4 and 5, yan. Basahin natin verse 4 and 5. When thou vowest, at ay tayo tumayo, no? Basahin natin ang bigyan ng galang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi ng verse 4, sabay-sabay natin basahin. When thou vowest a vow unto God, therefore not to pay it, for he hath no pleasure in the false pay which thou hast vow. Better is that thou shouldest not vow than thou shouldest vow and not pay. Amen. Isa pang verse sa Psalm 132 verse 2. Verse 2. Nakita na po natin Psalm 132 verse 2. Ang sabi dito doon, how he sware unto the Lord and vowed unto the mighty God of Jacob. Amen. We bowed unto the mighty God of Jacob. Amen. We believe the God of Jacob, the God of Abraham, Isaac, is the same God that we worship today. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Tayo muna ay mag-pray. Dakilang Diyos sa sa langit, salamat Panginoon sa oras na ito. Sa pagbabasa ng iyong mga salita, ay maunawa namin ang aming covenant pangako sa inyo, Panginoon. Salamat po sa manak ninyo at sa mga kapatiran, Panginoon, na narito ngayong gabi at kami ay nagkadulog sa panalangin, Panginoon. Ang dalayan ko, Diyos, ngayong gabi, pagpalain mo ang mga pag-usapan namin, O Diyos, at lalo sa mga salita ninyo. Pagpalain mo, Panginoon. Gabayan po kami, gabayan mong lingkod, linisin mo ang puso, anumang karamihan, bayad ng kasalanan, pagkukulang, patawad po, Panginoon. Gawin na kami nakakalugod sa pagharap sa inyong harapan ngayon, Panginoon. Pagpalain mo po, Diyos, mga salita mahayag. Gabayan mo kami, Banal na Espiritu. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo mo po. Ang sabi dyan, ang salita ng Diyos, ay tungkol ito sa pakipagkasundo natin sa Panginoon, yung covenant natin sa Panginoon. Amen. Dapat maunawa natin ang ating covenant, church covenant. Nagkasundo tayo sa Diyos at sa kanyang katawan, sa kanyang church. Amen. Yan, Kaya sabi dito, when thou vowest a vow unto God, pag ikaw ay mangako sa Diyos. Amen. Pag tayo ay mangako sa Diyos, kaya ang covenant ay isang pangako yan sa ating Panginoon. Amen. Ay wag nating ipagliban.
ang ating pinangako. Dapat tuparin natin ang ating pangako sa Panginoon. Amen. Sapagkat, sabi rito, for He hath no pleasure in false. Amen. Sapagkat ang Panginoon ay walang pleasure. Hindi siya nalulugod. No? Kung tayo nangako at hindi natin tuparin. Amen? Diyan may mga agreement, kung nasusulat kayo, nangako kayo. Pag hindi nyo tuparin yan, hindi nalulugod ang Diyos. Pag mayroon kayong pinipirmahan, ibig sabihin, ito ay babayaran ko ganitong ganito. Ibig sabihin, good as cash na yan. Pag napirma ka. Amen. Nangako ka na dyan. Kaya pag hindi mo yan tinupad, hindi malugod ang Diyos. Maging ang iyong kausap, hindi rin masayahan at hindi rin malugod. Lalo na ang Diyos. Amen. Kaya huwag tayong masanay sa pagpipirma na hindi naman natin tutuparin. Amen. No. Lalo na sa pagkasundo natin kasi ang pagpipirma yan ang pagkakasundo natin, no, sa Panginoon. Kaya nga sabi diyan ay hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong hindi niya tinutupad, no, ang kanyang mga pangako. Ang tawag diyan nga sa salita ng Diyos, ang hindi tumutupad, hath no pleasure in false. Amen? False. Oo. Ang hindi pagtupad sa pangako ay isang kamangmangan. Amen? Makita natin ang tawag ng Diyos sa atin, tayo ay mangmang pag hindi natin sinunod ang ating mga pinapangako sa Panginoon. Amen? Kaya maging alerto tayo dito, napakaganda ito. Oo. Kasi pag nangako tayo at hindi natin tinupad, mayroong pagpapalo. No. Tayo po yung kawawa. Kaya maging wise po tayo, sabi rito. Kasi sabi niya, ang hindi pagtupad ay siya ay isang mangmang. Amen? Sabi ng verse 4, false. No pleasure in false. Pay that which thou hast bow. Amen. Kailangan tuparin natin ang ating mga pinangako sa Diyos. Sabi rito, pay. No. Yan. Dahil sabi rito, better is it that thou shouldest not bow. Mas maigi na hindi ka nangako na hindi mo naman tinupad. Na nangako ka, hindi mo naman tinupad. Kaya mas maigi na lang na huwag kang nangako. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya nga sabi ng Psalm 132, saan tayo nangako? How we swear unto the Lord and bow unto the mighty God. Amen. Nangako tayo sa Diyos. Makapangyarihang Diyos. Amen. No? Doon tayo nangako sa Diyos. Hindi po tayo nangako sa kanino man. Kaya this is church covenant, no? Nangako kayo sa body of Christ. Amen. Which the Christ is the head of the body of Christ, which is the church. Amen. Okay, dito na po tayo i-review natin ang ating ipipirmahan sa this coming Thursday. Ang sabi rito, having been led by the Spirit of God, no, sa pangunguna ng banal na Espiritu, no, sa pagtanggap natin sa Panginoong Kristo bilang tagapagligtas at kapahayagan ng ating pananampalataya. At tayo nabautismohan. Nabautismohan tayo sa pangalan ng Ama, Anak, banal na Espiritu. At sabi rito, ang next na sentence, we do now in the presence of God. Amen. Kaya hindi tayo basta-basta yung pag-ating nakipagkasundo na ito, nakipagkasundo tayo doon sa presensya ng Diyos. Witness ang Diyos.
Amen. Ang presensya ng Diyos. Angels, mga anghel sa langit. Oo. And this assembly, ano yung assembly? Church. Witness ang Diyos sa langit. Witness ang anghel at ang simbahan. Ayon. Na tayo nangako sa Panginoon. Most joyfully enter. Most joyfully. Oh, ibig sabihin ng joyfully, fully. Totoo. Naging totoo ka sa covenant na ito. Nag-covenant tayo sa isa't isa as one body in Christ bilang isang katawan ni Kristo. Amen. The church is the body of Christ. At ikaw ay isang bahagi na. If you are member of this church, you are baptized, scripturally baptized believers, ikaw ngayon ay part of the body of Christ. Amen. Bahagi ka na ng body of Christ. Ang sabi nito, ito po yung pinapangako natin sa Panginoon. We engage thereof. No, we engage thereof. Ano ibig sabihin ng engage? Tayo ay nangako at sisikapin. Yan ang engage, sisikapin natin. Pagsikapan natin by the aid of the Holy Spirit, sa tulong ng banal na Espiritu, to walk together in Christ's love. Amen. To walk together in Christ's love. No? Tayo ay lumakad. Isa lang ang ating lakad. Amen. Na mayroong pag-ibig. Amen. Christian love. Walk together. Amen. Walk together in Christian love. Isa lang po ang ating mga lakad. Isa lang ang ating buhay. Amen. Mahirap na iba yung buhay mo. Oo, ano ba yan? Baptist ba yan? Member ba yan ng CBBC? Bakit ganyan siya? Amen. Gayon. Walk together. Amen. Magkakasundo tayo sa ating mga lakad. Kasi kung iba ang lakad, hindi tayo magkakasundo. Amen. Kukontra ka. Oo. Kaya magtataka ka, lagi kang kontra. Kasi hindi nga talaga parehas ang lakad. Kung parehas ang lakad, hindi kumukontra ang ating mga lakad. Amen. Maging sa military, ganun pinapractice nila parehas ang lakad. Right, left, right, left, right, left. Ay kung right, left ka, hindi kang magkasundo. Kumukontra ka talaga. Amen. Hindi dapat tayo kumukontra. Ang sabi ni Paul, pag kinontra natin ang simbahan, ay sabi ni Paul, ay para kang sumisipa sa tinik. Sabi ni Paul. Kaya hindi natin pwedeng kontrahin ang Diyos. Amen. Oo. Hindi natin pwedeng kontrahin. Kaya we need to walk together in Christian love. Isa lang ang ating lakad. Nasabi ni Amos at Amos 3 verse 3, can't to walk together except they agreed. Amen. Paano isa ang iyong lakad kung hindi kayo nagkakasundo? Amen. Pag hindi nagkakasundo sa simbahan, ibig sabihin, mayroong isa dyan na hindi sang-ayon. Hindi parehas ang lakad. Oo. Kumukontra ka sa lakad ng simbahan. Sa salita ng Diyos, kontra ka. Amen. Hindi ikaw ang kinukontra, ikaw ang kontra. Amen. Kaya walk together. Oh, parehas ang ating lakad, parehas ang ating espiritu. Kasi kung iba ang espiritu, iba ang lakad. Sabi rito, and to strive for advancement of this church. Sikapin natin na gawin ito for the advancement of this church. Advancement. Amen. Hindi katisuran ng simbahan. Hindi kahiyan ng simbahan, sikapin natin. Amen? Isipin mo, kapatid, no? Kung ikaw ang magdala ng kahiyan sa simbahan, hindi ka gumagawa, hindi ka nagsisikap
for the advancement of this church. Amen. Advancement. Oo. Hindi ka blessing sa simbahan, ikaw ay pampabigat sa simbahan. Amen? Oo. Paurong ang simbahan pag nandito ka. Oo, hindi maka-forward ang simbahan pag kumukontra ka. Amen? Advancement of this, knowledge. In knowledge. Amen? Advancement in knowledge. Amen? Ano yun? Kailangan nag-grow tayo sa ating kaalaman, advancement. Nag-a-advance ka sa kaalaman. Amen. Hindi yung, ibig sabihin, lumalago kang Kristiyano. Amen. Hindi na yung 10 years, 12 years, 20 years ka ng Christian, ay parang bagong ligtas ka pa rin. Amen. Iba po. Kaya, sabi ng 1 Peter 3:18, grow in grace in the knowledge. In the knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen. Dapat malalim ang pagkakilala natin sa Diyos. Now, grow in grace, in knowledge. Malalim ang kaalaman mo at pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kasi kung malalim ang pakilala mo kay Kristo, isa lang ang lakad natin. You walk together. Yan. For the advancement of this church in knowledge, in holiness. Amen. Makita sa atin yung kabanalan. Amen. Kabanalan. Amen. Makita si Kristo sa buhay natin, kapatid. Yan ang word na holiness. Yung holiness, hindi yung ibig sabihin na hindi ka tumatawa. Hindi po yun. Ang holiness, namumuhay ka ng tama ayon sa salita ng Diyos. And comfort. Comfort. Naging comfort ka sa simbahan. Naging komportable ang iba sa buhay natin. Amen. To promote its prosperity. Yan. Yan lagi ang isip natin sa ikauunlad ng ating simbahan in prosperity and spirituality. Amen. Magkasama yan, prosperity and spirituality. Amen. Pag na-prosper ka material, ay dapat higit na ikaw ay nagpa-prosper spiritual. Kasi kung ikaw ay nagpa-prosper material, financial, marami kang pera, material, at bagsak naman ang spiritual, something wrong in your life. Amen. Yan. The next, to sustain its worship. Yan, tandaan natin. To sustain its worship. Ano ibig sabihin yan? Sustain. You continue in worship. You must be in the house of God every service. Yan ang ibig sabihin ng sustain its worship. Hindi yung on and off ka sa simbahan. Kung kailan na ang gusto mo magsimba, hindi po yan. Tapos nagpirma ka sa kubinan. Pag nagpirma ka sa kubinan, you must be faithful in every worship service. Every time we have activities in the church, you must be faithful. You sustain its worship. Ordinances yan. Ordinances, yan. Yung mga kautusan. Huwag tayo lumabag sa salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Yan ang ordinances. Doon tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. If you obey, obedience is blessing. In Deuteronomy chapter 11 verse 26. Amen. Yan ay isang pagpili ng isang Kristiyano. Ano ba ang piliin mo? Blessing or curse? If you choose blessing, choose to obey. If you choose curse, choose to disobey. Because obedience is blessing. In Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. If you obey and hearken diligently the word, the voice of the Lord, ang sabi ng Panginoon dyan,
the blessing shall come unto thee. Darating ang blessing ng Diyos sa iyo pag tayo sumunod. Darating na. Come unto thee. I will command the blessing to come unto thee. O utusan ng Diyos ang pagpapala papunta sa iyo. Kaya hindi mo na kailangan mag-prayer request. Alam mo, pag hindi ka sumusunod sa Panginoon, kahit ilang prayer request, hindi sasagot ang Diyos. Kasi hindi ka sumusunod, because disobedience is a sin. Disobedience is a sin in 1 Samuel chapter 6, 15 verse 53. Disobedience is a sin as witchcraft. Amen. Disobedience. Amen. Disobedience, hindi ka sumunod sa Panginoon. Yan ay kasalanan. Delayed obedience is sin also. Sumunod ka nga ay bagal-bagal ka sumunod. Huli na ang pagsunod mo. That is delayed obedience. Amen. Delayed obedience is still disobedience. Amen. Yan. Ino pa. Mayroon ding half obedience. Ano bang half obedience? Mayroon pang word yan Partial obedience yan. Partial obedience. Hindi buo ang pagsunod. Binawasan mo. Amen. Nagbigay ka nga ng offering, may bawas pa. That is partial obedience. And partial obedience is sin. Delayed obedience, kahit kompleto ay delayed ka na. Delayed is disobedience, and delayed obedience is still sin. Amen. And sin is a curse. Amen. Kaya hindi natin pwedeng ikublian sa Panginoon. Wala tayong may tago sa Panginoon. Ang sabi ng Book of Psalm, he that covereth sin shall not prosper. Amen. Hindi tayo pagbalain ng Panginoon. Kaya yun, to promote is prosperity and spirituality, to sustain is worship, ordinances, and discipline. Amen. Discipline. Discipline ourselves. Amen. Let us have a self-control. Yan ang word na discipline. Self-control. Amen. Discipline ourselves. Amen. Come on time. Amen. Late, delayed is disobedience. Amen. Discipline. If we disobey God, God will discipline us. Yan. Sana tayo? Discipline and doctrines. Amen. Advancement in maging maalam tayo. Sikapin natin na makabisado natin ang ating mga doktrina. Mahalaga po yun ang doktrina. Doktrina ng kaligtasan. Alam natin, doktrina ng kalangitan, the doctrine of heaven. Amen. Kaya maganda, mayroong Bible study sa mga tahanan. Pag-aaral natin ang mga doctrine. Sa aming mga Bible study ngayon, we study about the doctrine of the church. Amen. Doctrine of Bible. Doctrine of assurance of salvation. Amen. Yan ang mga doctrine. Doctrine of heaven, doctrine of hell, doctrine of angel, doctrine of the last days. Yan po ang tinatawag eschatology. Amen. Marami pong doctrine. What is the word doctrine? Doctrine means teaching about the truth. Yan ang doctrine. Pag wala yan sa Biblia, hindi yan tamang doktrina. That is called false doctrine. Sabi ni Apostle Paul sa Galatians 1:6, huwag nating tanggapin, huwag nating tangkilikin ang mga false doctrine. Amen?
Kaya makabisado natin ang ating doktrina, especially Baptist doctrine. Ang sabi ng Acts 2:42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine. Amen. Continued steadfastly. Anong word na steadfast? Remain. Steady. Remain. Never change the doctrine. Don't change the doctrine of the Bible. Napansin niyo ang mga kulto, papalit-palitan sila ng doktrina. Palit-palitan ng doktrina. Sa sunod na taon, iba naman ang doktrina. Last year, ang doktrina niya ay siya ay Son of God. Sunod na buwan, siya ay God the Father na. Sa sunod niyan, siya na naman ay God the Holy Spirit. Siya ay Trinity na. Kaya yan ay false Christ yan. Amen? Meron man, nakarinig ka yung ganyan? Amen? Na siya na ang kaligtasan. Kaya pag hindi niya napirmahan, ang iyong kaligtasan, hindi ka makarating. Yan. False doctrine yan. Maraming naniniwala dyan, kapatid. Maraming naniniwala dyan. Hindi ating papanggiting pangalan. Yan. Doctrines. Most important is doctrine. Alam mo, mga kapatid, pagkabisado natin ang doktrina ng Biblia, hindi ka basta-basta aalis sa simbahan. No wonder maraming mga Baptist napunta sa mga born again, so-called, na ang kaligtasan nawawala. Marami kaming kasama. Marami kaming kasama. Iba na, hindi na. Sabi ko, hindi ka na Baptist? Hindi na po. Parehas lang eh. Bible din kami. Pagaganyan, wala yan. Laglag yan ang kanyang doktrina. Amen? Kasi kung ikaw ay kabisado mo ang totoong doktrina ng Biblia, hindi ka basta-basta aalis sa simbahan na kung saan doon ka lumago. Hindi ka basta-basta alis. Kahit na open ka sa simbahan, hindi ka pupunta sa tagilid na simbahan. Amen. Our church is not perfect, but we believe that our church is a right church, is a true Christ church, biblical, scriptural church. Bakit? Because we continue steadfastly in apostles' doctrine. Ano yung apostles' doctrine? Apostles were Baptist. Sino bang apostles? Ang apostles is only exclusive for 12 apostles. May nadagdag yan. Si Apostle Paul, 13, at si Matthias na nagpalit kay Judas na namatay, naging 14 na sila na apostles. Pagkatapos ng apostles na yan, ay wala ng apostles. Mayroon ng mga disciples hanggang ngayon, pero wala ng apostles. Pag nakakita kayo ng simbahan na may mga apostol pa, si apostol, may mga prophet, meron nga ganon. Ang pastor nila ay prophet. Ang pastor nila ay apostol. Ang apostol, ang basihan ng apostol, you witness personally Jesus Christ. Nakasama mo, nakita mo ang Panginoon personally. Ay, ang mga apostol ngayon, saan nila nakita si Kristo? Sa panaginip. Apostol na. Yan nakakatakot. Maraming ganyan. Sana hindi kayo makapunta doon. Pag nag-backslide ka, huwag kang pupunta doon sa may apostol. Amen. Kasi ang apostol, doon lang yan sa panahon ni Kristo. Pagkatapos noon, 12 disciples, sunod noon, apostles, ang sunod noon, disciples na. Ang apostle ay disciple. Not all disciple are apostle. Hindi tayo malito dyan. Amen? Tsaka lang nila ang disciple, apostle din hindi. Ang apostle, yun ang nakakita kay Kristo.
Meron akong naka-meet sa Baguio, pastor. Nagpakilala sa akin, sabi, ako si Apostle So-and-so. Sabi ko, nakita mo yung Panginoon? Kasi ang Apostle, nakakita sa Panginoon. Sabi niya, nakita ko siya sa panaginip. Naku, nakatakot yun. Amen. Born again na pastor. Amen. Maraming ganyan. May mga born again na pastor na hindi ligtas. Kagabi, yung na-funeral service, kasi sila nag-handle ng funeral service sa silang, kasi may pastor doon na baptist. Sabi ko, ikaw lang, kasi ikaw yung membro mo, ikaw yung mag-funeral service. May tumanggap kagabi sa Panginoon. No. Noong nakilala namin, siya ay pastor ng born again. Tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Ibig sabihin, hindi siya ligtas. Pastor siya. Sa Taal. Sa Taal. Sabi ko, pastor, kamusta yung church? Sabi niya, wala. Nung yung Taal, wala nang simbahan. Sabi ko, saan na kayo? Wala na. Amen. Kasi ang simbahan, hindi nawawala. Kasi ang simbahan, mga tao. Baka ang pagkaalam niya, ang simbahan ay yung building nila. Ay natakpan na ng lahar yun. Wala na silang simbahan. Kahit takpan ang lahar ang building, basta may tao, yan pa rin ay church. Because church is an assembly of scripturally baptized believers. It's not a building. Amen. May mga building, pero walang tao. Hindi po yan church. Kahit walang building, basta may tao na may tamang pananampalataya at nabautismohan ng tamang bautismo, yan po ay church. Amen. Yan. Sampa. Mga labapatay. To give discipline and doctrines, to give it sacred preeminence over the institution of human origin. Preeminence. Mataas ang ating pakilala sa ating Panginoon. To give it sacred and preeminence over the institution. Pinakamataas natin ang paggalang natin sa simbahan. No. To contribute cheerfully and regularly to support of the ministry. Amen. To contribute, amen, cheerfully and regularly to the support of the ministry. The expenses of the church. Amen. Yan po, sa pamagitan ng ating pagbibigay ng ating tithes and offering to the Lord. Cheerfully. We are contributor. Yan. Yan ang word na to contributor. Contributor tayo sa gawain ng Diyos. Hindi tayo consumer. No. Dalawang klase sa simbahan. Mayroong contributor, mayroong consumer. Hindi siya blessing, naging pabigat sa simbahan. Consumer. Dapat tayo ay contributor ng simbahan regularly to support the ministry. Amen? To support the ministry. Yung support natin ay yan po ang ginagamit natin sa gawain ng Diyos. Hindi tayo mihingi ng support to any government. Any government. Hindi tayo nagpe-payroll doon sa City Hall. May nag-alok sa akin na ipi-payroll ako sa City Hall. Sabi ko, hindi ako magpa-payroll. Kasi ang payroll ko doon sa langit. Amen. Ang nagpapasweldo sa akin ay Diyos sa langit. Eternal God. A Diyos na hindi namamatay. Ayan, pag dyan ako magpe-payroll sa munisipyo, ay kung matalo ang mayor dyan, wala na akong payroll. Sa langit, ang Diyos, the King of Kings, hari na mga hari, walang eleksyon, hindi matatalo kailanman, hindi mamamatay kailanman. Kaya doon na lang ako magpe-payroll. Yan. Kaya hindi ako nila sinama. Yon. Cheerfully and regularly to ministry, the expenses of the church, the relief of the poor. Amen. Ayan, bahagi natin to the relief of the poor. Namimigay tayo
Kung tayo ay maluwag, ay yan. I-send nyo lang dito sa church. Hanapan natin yan. Kung sino ang ating bibigyan. And the spread of the gospel through all nation. What responsibility of the church to spread all nation. Ganon ka-span, kahaba ang ating span ng ating pagpalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. That's why we support foreign mission, we support local mission to spread the gospel to the region beyond. Amen. Yan. I'm engaged to maintain family, personal devotion. Yan. Sikapin natin na magkaroon tayo ng family devotion sa ating mga tahanan. Amen. Meron tayong mga Bible study sa ating mga tahanan to religiously educate our children, to nurture our children, to educate our children, to seek the salvation of our kindred. Amen. Educate our children with the Word of God. Amen. Yan ang sabi ng Biblia, Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go. When they become old, they will not depart from it. Train up a child. Amen. Anong child? 0 to 5 child. 6 to 12 boy. Pag boy na dinala mo sa simbahan, medyo may kakatigasan na yan. Amen. Kaya train up a child. Child pa lamang, dalhin mo na sa simbahan. Sanayin mo na yan sa simbahan. Pag sila ay lumaki at tumanda, hindi yan maghiwalay. Doon sa training. Ibig sabihin ng train up. Educate with the Word of God. Educate. Meron pa yan doon sa Old Testament na Deuteronomy. Deuteronomy rin niya, meron din Deuteronomy meron din. Train up a child. Kasi sa Old Testament, wala namang eskwelahan nung araw. Ang pinapag-aaralan nila ay ang salita ng Diyos. Amen. Ang una nilang pinag-aralan, salita ng Diyos. Amen. Train our children. Pag hindi natin yan sila iti-train, isang araw, pag lumaki yan, kapatid, tumatanda kayo, tumatanda tayo, tayo naman ang iti-train nila. Kawawa tayo. Kaya, train our children while there is hope. I-train natin sila hanggang may pag-asa. Kasi pag wala ng pag-asa, train up a child. Ay dinala mo, kapatid, 2 ng anak, 3 ng anak. Paano pa natin matitrain yan? Tapos mamadaliin mo, pastor, walang pagbabago yan. Ay 1 linggo pa lang umaten yan, magbabago na. Hindi pwede. Child ang pinagmulan yan. Kaya nga, kasalanan ng tatay talaga, mga nanay, na hindi natin dinala ang ating mga anak sa Panginoon. Isang araw, iiyak tayo sa ating mga anak. Maging problema ang ating mga anak. Marami na po akong nasaksihan. Mga baptist po sila, at sila ay nag-backslide. Tingnan ninyo ang mga anak nila kung napaganda ang buhay. Karamihan, nasisira ang buhay ng mga anak. Marami. Baptist yan. Dahil nawala sila sa simbahan, yan. Siyempre, ang mga anak nila, automatic, wala na rin sa simbahan. Walang alam na sa salita ng Diyos. Ano ang mangyari? Namuhay sila sa sanlibutan. Katulad sila ng sanlibutan. Nang sanlibutan ay papalit-palit ng asawa, ganun din ang nangyari. Walang simbahan. Kaya malaga ang simbahan sa ating mga anak. Nurture our children in the Word of God. The best education is Bible education for our children. Amen. Pag ang ating anak, kahit saan pa yan ang university, kahit prestigious university pa yan, kahit sikat pa yan ang university, kung wala yung salita ng Diyos, maging problema yan isang araw, kapatid. Kahit anong galing yan, kahit anong talino yan, kahit anong profession yan, professional man yan, without the Word of God, ang buhay niyan is chaos.
Buhol-buhol ang kanyang buhay, kapatid. Kahit anong talino niyan. Pag walang talino ng salita ng Diyos. Amen. Okay. Educate our children and to seek the salvation of kindred acquaintances. Unahin natin, kapatid, ang ating mga mahal sa buhay. Salvation of our kindred and acquaintances. See to it. Nagdi-disciple tayo ng iba. Ang pinakamalaga na i-disciple natin, yung ating mga kindred. Ano yan? Pamilya natin. Pamilya natin. Sila ang unahin natin dalhin sa Panginoon. Amen? It is a bad testimony na marami kang nadala sa church, tapos sarili niyong pamilya, sarili mong anak, hindi mo nadala sa Panginoon. Pero marami kang nawin na ibang pamilya, pero sarili mong pamilya, hindi mo nawin. Yan ang nakakalungkot. Kaya ang sabi, engage to seek the salvation of kindred and acquaintances, makailala, to walk circumspectly in the world. Ano yan? Maayos ang ating lakad, ang ating buhay sa sanlibutan. Makita nila si Kristo sa ating buhay. Let your light so shine before men, that ye may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Matthew 5:16. To walk circumspectly. Yan, circumspectly. Maging maayos ang ating mga lakad. Mayroong verse yan sa Ephesians. Hindi na natin basahin. Sabi niya, maglakad kayo ng maayos, hindi katulad ng lakad ng mga lasing. Be not drunkard, ng kasunod dyan na verse. Amen. To be just in our dealings. Amen. To be just. Tama po ang ating mga ginagawa. Yan. Tama ang ating mga ginagawa. Dealings. Amen. Yan. Dealings. Ang word ng mga dealings ay familiar po yan sa mga businessman. Dealing. Tama ang dealing. Faithful in our engagement. Yan. Faithful in our engagement. Ibig sabihin, maging matapat tayo sa ating pinagkasunduan engagement. Yan. Faithful tayo sa ating mga sinasabi. Faithful tayo sa ating commitment sa Panginoon. At commitment natin sa iba. Nakipag-commit tayo. Nakipag-engage po tayo. Nakipag-agreement po tayo sa iba. Maging faithful tayo para hindi masira ang ating mga patotoo. Yan. Exemplary in our deportment. Exemplary in our deportment. Anong deportment? Our behavior, ibig sabihin, maging halimbawa tayo sa ating pag-uugali. Attitude, maganda ang ating attitude. Example tayo. Gusto ko gayahin si tatay, maganda ang kanyang attitude. Gusto ko gayahin si nanay dahil maganda ang aking attitude, ang kanyang attitude. Gusto ko gayahin ang aking lola, ang bait, ang ganda ng attitude. Exemplary. Hindi maganda na hindi tayo example. Pangit ang example natin, kapatid. Be thou example to believers. Sabi ng salita ng Diyos kay Timothy. Sa book of Timothy. To avoid all tattling. Yan, tattling. Namanggit ko rin lang last Sunday yung word na tattling. Mga sekreto na mga kapatid na hindi naman dapat nating i-expose. Na hindi naman kailangan i-expose natin. Huwag na natin i-expose. Huwag na natin ipaalam sa iba. Kung tayo lang nakakaalam, hayaan mo na, ipag-pray mo na lang siya. Huwag nawa na ikaw ang naging agent ng kanilang mga secret information of their wrongdoings. You are informer of our brethren. Hayaan natin sila. God is a God of second chance or seven chance. Baka pwede pa sila baguhin ng Panginoon. Ay kung sinira mo na ang kanyang buhay, naku, mapahiya na siya at hindi na siya pupunta sa simbahan. Parang manok yan. Ano yung manok? Pag tinanggalan mo ng balahibo, ay mali pala, mali.
Mali pala yung manok na ito. Hindi pala ito ang kakatayin ko. Natanggalan ko na ng balahibo. Ano mangyari sa balahibo? Ibabalik mo? Hindi na maibalik yan, kapatid. Ganon din ang tatling. Pag sinabi mo na ang kasiraan ng tao, mahirap mo na yan babalik. Oo. Hayaan mo na lang. Oo. Hayaan mo lang siya. Siya na lang at ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Oo. Siya na lang ang hingi ng tawad niyan. Every one of us will appear in the judgment seat of Christ. Bawat isa atin ay haharap sa Diyos at tayo rin ay harap din sa ating sarili. Hindi kasalanan ng iba. Kaya wag nating titingnan ang kasalanan ng iba. Ang titingnan natin ang ating sarili. Dahil bawat isa atin, accountable tayo sa Diyos. Avoid backbiting. Yan, backbiting. Marami kang sinasabi pag nakatalikod si kapatid. Pag sa nakaharap, maganda ang iyong pakisama. Pero pag nakatalikod, iba na ang iyong sasabihin. Backbiting ang tawag. Amen? Pag mayroon kang sasabihin, tawagin mo si kapatid. Para hindi backbiting ang tawag. Front biting. Front. Amen? Yan. Ano pa? An excessive anger. Yan po. Nawa hindi mangyari sa atin yan, amen? Excessive anger, sobrang galit. Parang papatay na si kapatid. Hindi na makontrol si kapatid. Sobrang galit. Naku po, napakadelikado. You destroy the brethren, you destroy the church, and most of the time, you destroy your own self. Excessive anger is destroying yourself. Amen. Sinisira mo ang iyong sarili, sinisira mo ang iyong testimony. Amen. Iiwasan ka. Amen. Sabi ng Biblia be not friendly to angry, ano ba yan? Angry man. Yan. Be not friend with an angry man. Wala kang kaibigan. Amen. Dito tayo spend time to make friends. Amen? Be friendly. Spend time of making friends, not making enemy, because life is short. Maiksin ang buhay mo, naghanap ka pa ng kaaway. Amen? Pag namatay ka, nako, walang iiyak sa atin. Amen? Meron kaming kamag-anak, namatay, naku po. Nagkatay pa ng makunaano, nagpasalamat dahil namatay itong taong ito. Amen? Sabi niya, natapos na ang ating kalbaryo. Nag-celebrate sila. Amen? Nakakalungkot naman ganun. Amen? To abstain from sale of use of intoxicating. Intoxicating yan. Mga intox. Mga toxic. Mga alak, sigarilyo, drugs. Hindi po tayo pwedeng magbenta sa ating mga tindahan dahil tayo ay nakipagkasundo sa Panginoon na hindi ka magbibenta ng San Miguel beer. Bagamat magandang pangalan yan, Saint Miguel. Saint Miguel, Saint Michael. Pero si Saint Michael, pag nakatumba na yan, ay iba na yan. Hindi na si Saint Michael. To be zealous in our efforts to advance the kingdom. Maging excited tayo sa gawain ng Panginoon. Yan. We further engage to watch over one another with brotherly love. Napaganda, no? To watch over one another in brotherly love. Amen? No? Bantayan natin ang isa't isa. Oy kapatid, hindi ka na nakapag-church. Lumalayo ka na sa Panginoon. Bakit hindi ka babalik muli sa simbahan? Hinahanap ka na. Hinahanap ka na ng mga kapatid. Yung pala hindi makabalik kasi talaga marami naghahanap sa kanya. Marami pala siyang utang. Ganon.
to watch over one another in brotherly love. Amen? Oo. Bantayan natin ang isa't isa. Remember one in prayer. Pag-pray natin. Oo. Pwede natin sila tawagan. Oo. Encourage natin sila. Kamusta ka na, kapatid? Oo. Ano ba ang iyong prayer request, kapatid? Oo. Ay, tamang-tama, sis, tumawag ka. Tamang-tama, Brad, tumawag ka. Mayroon akong problema. Samahan mo ko sa prayer. Nag-pray kayo, kapatid. Na-revive si kapatid. Next Sunday, naka-attend na. Amen. To aid one another in sickness. Nagtulungan sa panahon ng mga karamdaman. Bisitahin natin ang may mga karamdaman, may mga sakit, kapatid. Alam mo ba, binisita natin mga kapatiran na may karamdaman, makita ka lang, gagaling na. Yung iba nga sa atin, makita lang si doktor, gumagaling na. Masiyahin ang doktor eh. Amen? Makalimutan mo na ang sakit mo. Panapunta kami kay Dr. Lagman. Akala niya, Dok, magpa-check up pala ako, Dok. Kasi minsan nauwiin ako, naku, bakit hindi ko sinabi kay Dok na mayroon pala akong ipa-check up sa kanya. Nakalimutan na kami. Amen. Hindi ko na naramdaman ng aking ipa-check up. Natapos na ang aming kwentuhan, hindi niya ako nabigyan tuloy ng gamot. Pero salamat naman, gumaling. Dahil nakita mo lang yung tao, naka-encourage na. Amen. Kasi pag nakakusap, kamusta ang gawain? Kamusta ang gawain? Ikaw na lang mag-soul winning kasi ako hindi makaalis, Pastor Bong. Pag may diferensya ang katawan mo, lumapit ka lang. Ikaw na lang sa labas, mag-akin ng kaluluwa. Sige, Dok, kasama ka dyan. Diyan, in one another, in sickness and distress. Yan, distress. Mahirap ang stress. Kailangan maging blessing tayo sa mga taong distress. Huwag naman na pagpunta ka doon sa isang kapatid, lalo siyang na distress. Pag-uwi mo, depressed na. Iyon. To cultivate Christian sympathy. Yan. Christian sympathy. Pag mayroong mga namatayan, nandoon yung ating sympathy. And support. Amen. Padala tayo ng mga tulong. Amen. Kaya kagabi, pumunta tayo doon sa mga dating kapatiran niya ni Rose. Nagkaroon tayo ng sympathy sa kanila at nagbibigay rin tayo ng financial support. Not only sympathy, but we give also support. Sympathy is good, but support is very good. Amen. Katulad din yan ng prayer is good, but we need cash. Amen. Very good is cash. Amen. Answered prayer. Amen. Maybe kasi ikaw ang kasagutan. Amen. No. Meron nagpray. May nagpray doon sa Bible student sa taas, sa tuktok, fourth floor. Bible student. Sabi ko, Brad, ano yung pinagpipray mo, Brad? Ang dyan ka sa tuktok ng bubuong na yan. Pastor. Brad, hindi pa ako pastor nung araw. Nagpunta-punta sa Bible school doon. Nag-aaral din ako. Ano yung pinagpipray mo dyan sa tuktok? Parang malapit ka na sa langit. Sabi niya, nagpipray po ako, Brother Bong, ng tuition fee. Sabi ko, magkano ang iyong tuition fee? Sabi niya, 250. Ay, may 250 ako sa bulsa. Sabi ko, Brad, ito na siguro talaga ang kasagutan ng iyong prayer. Nandito ang 250. Ay, sinabi mo 250. May 250 ako sa bulsa. Ito na ang sagot. Tuwang-tuwa. Sabi niya, susunod, dito rekod manalangin sa taas. Mas malapit sa langit. Amen? Gusto sa tuktok eh. Yung may signboard doon siya. Nagpipray. Ngayon, pastor na sa Visayas. Amen. Ano pa? Engage, watch over one another, cultivate Christian sympathy and in feeling. Ipakita natin, yung sympathy and feeling. And Christian courtesy in speech. Yan. Courtesy in speech. Yung ating mga salita, mayroong courteous. Mayroong paggalang. Courtesy in speech.
No? Maayos ang ating pagsasalita. Bago tayo magsalita, pag-aaralan mo natin kung paano magsabi. Maging sa mga magte-text. Oo, babasahin mo muna. Madalas ako magpa-text kay Joka. Binabasa ko, Joka, i-text mo kasi ganito. Ito yung sasabihin mo. Sige, babasahin mo na. Pangalawa, mukhang hindi maganda, palitan mo yung words. Ganon. Para maging maganda ang words na kanyang kasi ang words, mga kapatid, powerful. Ang mga salita pwedeng pumatay ng tao ang salita. Kaya ingat tayo sa ating salita. Yan. Ano yan? Sana yung ano dyan? Distress. Courtesy in speech. Maging maayos ang ating pagsasalita. Yan. Aralin natin yung ating mga salita with grace. No? May biyaya na lumalabas. Hindi yung salita laging galit. Amen? Laging mga negative ang sinasabi natin. Be slow to take offense. Oo. Ano yan? Huwag madaling ma-offend. Amen? Huwag madaling ma-offend. Slow to take offense. Amen. But always ready for reconciliation. Yan po, ready, always ready for reconciliation. Oo. Maging handa lagi tayo sa pag-aayos. Huwag idaan sa tapang. Oo, hanggang nakarating kayo sa barangay, nakarating kayo sa judge, hanggang nakarating kayo sa attorney, at ang nag-ayos sa inyo ay mga unbeliever na mga manginginom. Inaayos ang mga Kristiyano na mga Baptist. Tapos bigyan mo ng tracts, hindi na sila maliligtas. Amen? Ready for reconciliation. Handa sa pag-aayos. Reconciliation. No, magkaroon tayo ng forgiveness. Learn to forgive. Amen. And learn to forget. Yan po ang reconciliation. Makipag-ayos. Amen. Kasi hadlang po yun sa ating prayers kung wala tayong mga reconciliation. No, sabi ng Biblia sa Book of Luke, no? Ayusin natin agad. I-reconcile natin agad. Oo. Huwag na tayo ay magbabaranggayan. Alam ba mga iglesia hindi nagbabaranggayan? Bawal sila magbabaranggayan. Pero maraming mga Baptist nakikita sa barangay. Sa barangay na lang tayo mag-usap. Amen. Marami na ngayon, maraming ganyan dito sa church dati. Yun, wala na sila. Oh, mayroon pa rito, mayroon dito eh. Umalis, biniranggay pati pastor. Oh. Tumawag sa akin ng pastor, kawawa. Oh. Biniranggay ang pastor. Oh. Yun. Hinatulan siya ng Diyos, siya ay nakulong. Amen. Kaya mga kapatid, reconciliation ang kailangan natin. Oh. Ayusin. Oh. Huwag lalong gumulo. Amen. Oh. Kailangan reconciliation. Oh. Kasi pag dinalaman pa doon yan, lalong magulo. Lalong may away. No. Kaya namili kayo, anong gusto ninyo? Away o gulo? Gulo na lang para walang away. Amen. Dalawa. Amen. Always reconciliation and mindful of the role of the Savior to serve it without delay. Without delay. Secure it without delay. I-reconcile nyo na. Huwag nyo nang pabukas o anuman. Let not the sun go down. Huwag nang hintayin na lumubog ang araw para ayusin. No. Minsan, inabot na tayo ng buwan, taon, hindi pa naayos si kapatid. Dala-dala natin yung kapatid, naging burden pa yan. Naging bitterness pa yan sa ating mga puso. Magkakasakit ka. Amen.
Pag mayroon kang bitterness sa kapatiran, ikaw ang magkakasakit. Si kapatid na nagagalit ka, lalo siyang tumataba. Ikaw naman, pumapayat. Oh. Reconcile ka na lang. Amen. Agad-agad, without delay. Oh. Para matapos na. Yan ang gusto ng Diyos. Oh. The roles of the Savior. Yan ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang bawat isa hindi ayos. Amen. So, moreover, yan, ito na. Moreover, matapos tayo. We engage that when we remove from its place, we will, as soon as possibly, unite with some other church where we can carry on the spirit of its covenant and principles of God's Word. Kung sakali na tayo ay lilipat sa isang lugar na malayo na rito, ay kailangan maghanap kayo ng simbahan na katulad natin. Dala-dala niya ang katulad ng espiritu ng simbahang ito. Prinsipyo. May prinsipyo ang simbahan ng salita ng Diyos. Soul-winning church. Amen. Preaching church. Singing church. Yan ang hanapin ninyo na katulad ng simbahan natin. At doon kayo muna magta-transfer. Kung doon na kayo talaga maninirahan. Para ang pastor ay magpaalam. Ipaalam niya yan na nandoon na kayo at doon na kayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Doon na kayo magamit sa ministry. Yan. Okay. We further, the last na, to commit to stay on the landmark of the Baptist faith. Yan. We commit to stay in the landmark. Magpatuloy tayo sa landmark ng Baptist faith. Amen. Baptist faith. And if we depart from this heritage, we are willing to endorse the work. Sungkol na ito sa church na ang simbahan kung sakali na magpalit ng doktrina. Ang ating simbahan. Kaya we need to stay in the landmark of the Baptist faith. Amen. Alright, maging maliwanag na sa atin. Kaya pagdating ng pipirma na lang kayo. Kung hindi kayo sigurado, ay nasa inyo na yan. Amen. Basta napaliwanag natin ng may. I hope very clear ang covenant natin. Amen. Yan lang, ang covenant na ito ay Baptist sa Baptist lang ito. This is the Baptist distinctive. Iba po ang Baptist. Amen. Kakaiba. Kaya hindi tayo papayag na parehas. May nagtatanong, Pastor, kilala mo si ganito? Sabi ko, hindi namin kilala yan. Kasi hindi kami parehas ng aming pananampalataya. Hindi ko yan kilala yung sinasabi mong pastor. Hindi ko kilala yung sinasabi mong simbahan. Kasi hindi kami katulad. Ang mga kilala ko lang, yung mga katulad namin na pananampalataya. And higit sa lahat, Baptist faith. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. I hope you learn something tonight. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, salamat muli sa covenant namin na nangangako kami this coming Thursday sa aming mga kasama namin sa online na siya ay membro ng simbang ito. Dalain ko, Panginoon, pagpalain mo po, Diyos, kami na magkaroon ng covenant na pangako. Kaya bang tinutugtog ngayon panyaya? Ngayon pa lamang, kausapin na natin ang Diyos. Lord, tulungan mo ko na bago akong makipagkasundo sa inyo, Panginoon, tuparin ko ang aking mga pinangako sa inyo, Panginoon. Covenant is a vow, it is an agreement, it is a promise to the mighty God, the Almighty God. In the presence of God, in the presence of angel in heaven, doon tayo nakipagkasundo sa Diyos sa langit. Saksi ang presensya ng Diyos. Sige po, habang tinutugtog ang panyaya, why not come in the altar and talk to God. Lord, tulungan mo ko, Panginoon, na maging supportive ako sa gawain ito, sa church na ito, maging faithful ako sa aking worship service. Sige po, kausapin natin ang Diyos ngayon.
bilang Diyos makaparin lahat. Thank you God for the great message tonight. Thank you for the message na kami magkaroon ng covenant sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga anak niyo lumapit, Panginoon. Continue to bless them, O God. Salamat po, Diyos, sa ginawa niyo ngayong gabi sa amin, sa panalangin. Thank you, O God. We bring back all the glory and honor to the name of God, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa Panginoon. Alright, dadako po tayo sa ating panambahan sa pamagitan ng ating offering. Tawagin na po natin ang ating usher, at pagkatapos ito, magkaroon po tayo ng baptism. Tayo po'y mag-pray para po sa ating offering. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa aming pong pananambahan sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong mensahe. At salamat din po Panginoon sa pribilehyo ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang kayo po'y aming pong sambahin sa pamagitan po ng aming pong tithes and offering. Dalangin po na yung Panginoon na itama niyo po ang aming pong puso, aming pong motibo sa aming pagbibigay. Maitaas po namin ang inyong pong pangalan at pagpalain niyo po ang salapi na malilikom sa gabing ito, magamit sa ikalalago na inyong pong ministry at sa ikakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At kayo po muli ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat anak niyo pong magkakaloob sa gabing ito, at patuloy niyo pong bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na makapagbalik at makapagbigay po ng aming po mga tithes and offering. At muli humingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless as you give. Amen. Praise the Lord.